Hi guys, mga kababayan, magandang gabi. Ito guys, arating ko lang galing palengke. Namalingkay ko dito sa market ng Balagtas guys. Kaso hindi na ako naka-video kasi nanganin na yung oras ko. Yung pag-gising ko, diretso ligo. Okay. Linis ng palengke. Guys, ang aking mga napalengke kasi gusto ko maggulay. May saluyot. In secrets depende ako din sa material dito sa country dahil admission ito lokbati against interest at halos lahat ng statement na sinabi niya sa totoo lang nakakalaman ito tilapia. Kaya parang oo nga yung pagkakahiga kwento na ito pala ang plano, ito yung pag-uutos at ito yung pagpatay, importante. Pero maganda na dahil maaga tayo. Guys, may yung oras, kaya nakakuha pa. Nilinis tayo ng yes, kasarado na kasi yung paubos na yung tinda nilang tilapia. Kaya ako ng 2 kilong megit. Presko pa, gumagalaw-galaw pa. Ay, pinalinisan ko na doon. Si Atty. Butuyan ko mga kapatid, yung nakasalang doon sa confirmation ng charges. Kasi sinabi nga niya, through him, very disappointed yung mga biktima dahil pinalaman ng court, hindi na kaya yung favor, hindi sa pamulong bilibili dito sa confirmation of charges. And of course, meron din siyang napakit ito yung kapit material ng police ng DILG na shout out sa mga viewers dyan. Sa mga silent viewers ko, shout out din dyan. Former President Digo Duterte ay dahil nga daw wala nang ebidensya, di ba walang isang muna guys. Ang punto niya ay mas political pa that the road or the avenue for domestic justice is closed. Ang particular na cases na nangyayari nito, Remulla, ay going Remulla, I think June 2024, sabi nila, hindi na nila ituloy ang investigations crimes against humanity sa Pilipinas. Ang background sa dito, ako teksto, inutusan sila ng platform na findings nila that crimes against humanity na committed at definitely ang platform ko ay legislative entity. Kaya kailangan yung mag-imbestiga ay yung executive branch. Kasi yung DOJ ngayon, hindi po ito. Pinagpagsalaan nila, sinabi nila, well, ang DOJ secretary ngayon, may gulay naman tayo guys para maiba naman. Kahapon na yun. Maghapon na karne. Then also to mention how powerful the Dutertes are, given na yung kanyang anak ay Vice President and recently nag-announce na kanyang intention to run the President. Can you also tell us to the public kung ano yung implication or significance ng statement na para sa mga biktima, isang nahihing bahagi yun kung makaharap ka, mag-participate ka o hindi. Kasi kung nakaupo ka yan, ay naman sa mga hindi ka naman. At yung ganyang palakasan sa ngayon pa lang, kasi paano tapos naging presidente ang vice-presidente, mapopuli natin na ilang ako mas maraming mga posisyon sa 2028. Kaya yung tapos, hindi nila yung masasabi na, okay naman, iba na presidente, vice-presidente yung isa, maliyot pa rin ang gagawin isa. Kaya, kung iba, maraming statements at arguments ako nagiging ipigilin. Kaya walang kaso dahil hindi dumakarating dito na kasi hindi kayo nagbibigay ng ebidensya. Pero it's more than anecdotal, it's factual. And lastly, you also mentioned na even though na almost 1 year na nakakulong, nakadetain dito si former president, ay may takot pa rin sa mga victim. At kung uuwi daw dito at hindi na-confirm ang charges na, ay uuwi hindi or week. Malalaki siya. Presko pa kanina, dumalang-talon. Magalaw-galaw pa kanina. Ayun po sila. Importante yun na naiintindihan ng ICC na maraming politika involved dito. At ang ICC ay inaatake na mas nakapalibet ay yung sinasabi si Supreme Court. Ang report ang pinita ko sa Facebook na collector ang mga Duterte supporters. At mismo yung mga guys, sinasabi, kita nyo yan.
kulang na lang sa rin na how shall afford ito. Kaya ang hirap yung i-represent. Only 225 pesos. So. Sa korte. Kasi bakit ka magpaparticipate na naman sa korte? Marami. Hindi mo kinikilala. Kaya magiging komplikado yan. Dahil kasi pa uwi na sila. Posisyon nila and legal Kaya position. najamban ko. Kasi sa totoo, ang minimum income 12 piraso malalaki. paano papayagan ng interim release o temporary na paglaya ang isang tao na hindi ko makilala sa Panalo. jurisdiction ng korte? Kasi hindi yan voluntarily babalik. Pag sinabing kinidnap ako, abay, bakit pinalaya? Abay, hindi kinidnap ko, nababalik na kidnapper. Kaya, mukhang sarado ang vigilance para sa interim release na nila sa korte. Kaya ganito pa rin ang sila. Lastly, na din po ako sa may pagbanggit ko at nakikita ko po sumulat ang kanin sa harap. Yung Filipino Legal Council former President Pilipinas Duterte sila. Atty. Salvanello, sila si Duterte. We able to see them as well. Nakita mo ba yung mga reaction nila while ongoing yung opening statement ng prosecution? Hindi ko na sila nakita lahat, pero nakita ko yung lahat. Kasi nakita ko na sila sa lahat. Unfortunately, nakita ko na front row sila ngayon. Ang nakakita nila actually nakapagulila. Yung kinakit sila. Ang notable dito, apparently yung defense team ay merong may local, may rather domestic or Filipino lawyers. Pero mas malaki pa pala ang kanila international team. Higit Malaki. anim. Mm-hmm. Ang pinapakilalang abogado, ang alam na natin ay isa. Kaya parang wow, ang gagawin. Pero ano naman, marami rin naman pala ang prosecutors side. Kaya kulang ko lang ako na may equality of hands dito. So, bali may naabangan na lang natin yung kumbaga yung oral argument yung kabisan ng dalawang party. Yung defense, magpapatuloy pa yung formally representatives. Tapos yung defense opening statements, technically, Nakabili naman din ako ng kal na ano, puro pakpak guys. Yan, kaso medyo matigas to yung kal eh. Sinabi naman nila, matigas. Sabi, palambutin ko na lang daw. Pwede na rin to. Sa ako naman hindi wala silang benta. Sige, nakakabangan natin. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Kasama ko po si ICC Associate Counsel, Atty. Cristina Conti. Yun muna ulit, let's take a back to you, Julius and Cheryl. Angela, meron pa bang sige po testigo ang magkabilang kampo dito sa mga hearing na ito? Kung meron daw dito sinta ng mga testigo. Kasi sa ngayon, pagkakaalam ko, Julius, wala mga testigo. Maaaring mo magkaroon. Oo, wala akong ebidensya kasi Ang adobo to guys, pwede na to. may permiso ang hospital ng lahat. Lagi lang naman din sa presyo. Kung hindi nila nakita yung permiso. Ang adobo. Pakita sila ng litrato. Posibleng gano'n na lang ang gagawin, ipapakinig litrato. Posibleng video din ito. Yan guys, yung pang-adobo, wala lang eh. Flash na lang. Oh. Videos or photos kung sakasakali. Kaya, Diba? yung reference po din kanina ay Pwede na. statements. Yung dokumento kasi yung statement may transcript. Dokumento na nandun na sa list of prosecution evidence. Ang sasabihin na lang po ay list of evidence item number, page number. So, reference na lang at i-quote na lang ng prosecutor. Ayun po. Angela and Attorney Conti, si Cheryl Cosing po. Today is just the first day, several days po ito. Ano pa yung aasahan natin sa mga susunod na araw? Una, magsisimula talaga ito na prosecution at victims. Makita natin kung ano yung argumento nila. Pero sa Thursday, ang alagay ko kailangan paghandaan, anong detensa ng kanila. Kumbaga, ng suspect ko. Ang suspect so far, ang argument nila ay walang jurisdiction, ang ICC. Kung narinig na sa simula ng trial, si Judge Julia Moto, ina-explain niya na hindi na po pwedeng ulit-ulitin yung mga natapos na issue. Palagay ko, kailangan magpresenta ng bagong argumento, bagong statements itong defense para mas maging malaman po yung discussion. Hindi na yung balik sa dati ng issue na resort na. Angela, napansin lang natin na wala sa defense team ng dating Pangulo, itong si Attorney Jaime Roque. Siya ba ay nakikita mo dyan?
Wala po. Julius kasi si Atty. Harry Roque ay nag-a-apply ng asylum. Nandun siya kay Australia. Hindi siya pumunta dito, di ba, attorney? Kasi yung application niya for asylum is Australia. So, kung mapunta siya dito, nakita siya ng authority, baka pag-report siya. Tama? Much Newsman Senator Angela Lanunsad Castro. Sabay-sabay, pinanood ng mga kaanak ng drug war victims ang confirmation charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Live mula sa UK naman sa Quezon City, nasa pangkakalitan niyan si Camille sa Monte Camille. Anong emosyon ngayon dyan sa watch party ng mga kaanak? Na itong confirmation of charges hearing at maigting talaga yung nakikinig itong ilang kaanak ng biktima at ninanamnam nila itong nag-open statement nga ng prosecution. Dala-dala, may mga dala-dala rin sila mga placards at ang panawagan nila ay Duterte panagutin. Kanya-kanya rin silang hawak ng mga larawan ng mga biktima na gumawa extrajudicial killings kung EJ. Para sa mga naunilang, taon na ang kanilang binilang at lumipas, pero iisa lang ang kanilang gusto, ang justisya. Kaya naman, malaking bagay raw ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para sa kasong crimes against humanity. Bago naman itong watch party, lumahok muna ang ilan sa kanila sa isang therapeutic action sa Commission on Human Rights kasama ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ayon kay para Secretary General Edward Cabalitan, mahalagang maproseso ng mga biktima ang kanilang trauma, lalo sa panahon ngayon na muli natatalakay ang extrajudicial killings ng war on drugs. Kaya naman itong art activity na ginawa nila ay makakatulong daw para nga maihayag yung kanilang pangungusya sa kanilang biktimang panawagan na makamit ang justisya. Dumali rin sa aktibidad ang Chairperson ng Commission on Human Rights na si Atty. Richard Pagpalatok ay kiniit niya ang kahalagahan ng pagkilala sa karanasan ng mga kaanak ng biktima para tuluyan silang maghilo. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay nakakalimutan nila ang nangyari. Paalala raw ito sa lahat na dapat igalang ang karapatan o anuman ang estado sa buhay. Cheryl, itong mga kaanak ng mga biktima kasama ng iba't ibang grupo ng human rights advocates ay magkakaroon pa rin sila ng watch party sa mga susunod na araw hanggang sa huling araw ng confirmation of charges kung saan na tatalakayin naman yung estado ng pagkakadetain ng dating Pangulo. But so far, Cheryl, itong family, ang mood talaga nila ay hopeful sila kasi nga parang nakikita nila for the longest time napakadilim ang kanilang nararanasan and now nagkakaroon ng liwanag, nagkakaroon sila ng pag-asa, hopeful sila na at least it's a small insignificant incident na makarating na dito sa ICC at talakayan na nga yung kasasalan ng humanity ng dating Pangulong. Maraming salamat, Camille Samonte. Wala sa binagsagang Conservative Street, lumayo ang mga pagsuporta ng dating Pangulong Duterte sa tapat ng ICC sa kanilang confirmation hearing. At live mula sa Hague, sa Netherlands, nasa frontman ng Pagkakas, Spy Situlante, ang pag-inis, ang sentimiento ng mga supporter ng dating Pangulo. Yung pwede ng ICC kung saan nagtitipon-tipon ang report ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, siguro more or less, meron silang 100 to 150. Siguro po itong weekend, nandito na sa yung report ng dating Pangulo, sa kanila, ay din sa pinag-ulan ng Duterte Street. Sa kapalitan ng Street, isulatan si Duterte. Meron na silang mga banner, ang ilang sa kanila ay nagsabi, dapat ng Koreais. Okay, sa Pilipinas na nagtitin, ang Duterte counter sa Washington. May lang laman tayo kaya kapag hindi na nila sa kanil Duterte, nilagyan pa nila ng matawag ng Pilipinas at nila nagsasabi. Ano, sinari sila ang nasa na, sa ngayon na, hindi natin sa kanila mga pakayat.
Ang defenders dahil ang ilang grupo na nakagutin ang dating ulo sa mga karoon. Inatatid simula ang sinintente na hindi sumipot ng personal sa confirmation ng mga. Nag-determine pa na yun at nakagrit muna ang mga supporters ni supporter President Rodrigo Duterte. Nagigna ngayon nagsisiglas si Guys, yung budget ko sa next day yan, di ba? Only 130. Ito naman 225. Diba napakarami? May gulay ako. Hindi naman kaya magkaan. Guys, ready na. Ito talaga maglinis. Tingnan mo lang muna na. Naunang nag-programa yung mga anti-Duterte dito. Tapos, ito ng programa nila, gusto na rin sa ere yung mga Duterte. Pero, kasabi ng lamig ng amin siguro, malamig yung mga parang walang tension. Nagkasalubong sila, walang batian. Walang magbatian, pero kalma din sa sitwasyon. No tension at all dito. Area ng ICC. Good to know. Maraming salamat, News 5 Vigilante. Nanawagan na ang Duterte supporters sa Davao City na pauwiin na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ilan na iyak pa. Live mula sa Davao City, aniak sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano na ang panawagan pa ng mga Davaoenyo? Sheryl, emosyonal na umaasa ang mga Davaoenyo na makakauwi pa rin sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabayan ng pagsisimula ng confirmation of charges na dinidinig ngayon ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Umiiyak na humarap sa News 5 ang Davaoenyo at Duterte supporter na si Tatay Pinang. Para sa kanya, walang ginawang kasalanan ang dating Pangulong Duterte kaya dapat nang iuwi sa bansa. Ganyan din ang pakiusap ng Duterte supporter na si Nanay Evelyn Ansing na isang street sweeper. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Nagugit lang yun kung wala mag-isip sa lang. Wala ka lang, siguro. Butang-butang ang kakalaga di ba o? Pinuwag na. Sa Marcos administration, ninaunta na ilan ang paulion si Tatay Digong kay wala man din sa sala. Ikaduha, tigulang na siya. Kailangan makauli na siya. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Kaugnay ito ng kasong may kinalaman sa umano'y Davao Death Squad noong siya'y alkalde ng Davao City at madugong war on drugs sa kanyang administrasyon. Sharing sa ating pag-iikot dito sa lungsod, wala namang nakalatag ng mga programa o aktibidad ng mga Duterte supporters bilang suporta para kay dating Pangulong Duterte. Pero nakahanda ang kapulisan sakaling magkaroon ng pagtitipon ng mga anti at pro-Duterte dito sa Davao City. Sheryl. Bril, kung emosyonal na yung mga taga-suporta, ano naman ang ganap ng pamilya Duterte dyan? Sheryl, nag-abang tayo kung dadalo sa isinagawang flag raising ceremony sa Davao City Hall si Mayor Baste Duterte at Vice Mayor Rigo Duterte kaninang umaga pero hindi sila dumalo. Habang merong naman malaking tarpaulin sa labas ng opisina ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte, may nakalagay dyan na please pray for PRRD. Wala pa rin bagong pahayag Ano, ng pamilya tinatakan pa. Duterte. Ang pamangkin naman ni Digong na si Puwersa ng Ginagawa ko, Pilipinong matagal, at least may sura. PPP Nakarek, Representative hindi siya Aro masisira. Duterte nanindigan na ang confirmation of charges laban sa dating Pangulo ay plain and simple politics lamang. Sheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo. Sa ibang balita, nilaupahan ng mga armadong magtarakaw ang bahay ng isang registrante sa Lucena City. Pero nagtawa na kapatay ng Russia, pero sinapos siya ang nakaw ang mga pamilya. Ako ang Frontline Report and Sa pumunto ng makikitang nakayapak na tinakot ng tatlong lalaki ang bahay na ito sa barangay
kay Silangan Mayo sa Lucena City naganito kahapon. Dalawa sa kanila ang mayo ng baril. Ang kanilang looban, bakay ng isang negosyanteng nagmamay-ari ng bigasan at pabrikan ng mantika. Sa eksplosibong panayang ng sakay sa anak ng biktimang negosyante, nasa kwarto ang pinuno ng kanyang pamilya nang pumasok ang mga maglakad. Ang dito, pinalipog ang bakit niya. Nagagawin daw ng ingay ng pamilya ng negosyante kaya ang kabilang sa inisip sa pamilya. At nang makita ang mga kawataan, pinatulog nila ang kabar ng kanilang bahay kaya nagmakadaling tumakas ang mga magnanakaw. Ang instinct namin, yung nanay ko is, i-on yung alarm system, meron kami wireless device sa aming bahay. So, meron niya yung warning device, so naalarma yung mga magnanakaw. Kaya siguro sila natakot. Buti nga sila ay nakalak ang pinto kasi ang plano ata nila is pasukin na yung bahay. Umuhuldakin kami. May gwardiya raw sila pero iginapos ito gamit ang nylon cord at kinuha ng mga kawatan ang kanyang baril. Naiwan pa ang crowbar o baretang ginamit ng mga magnanakaw para persahan pasukin ang bintana ng bahay. Napakaalala na talaga nun. Kaya nga namin nilalabas ngayon kasi ramdam namin na andito lang marami pang mga negosyante na makagawin din ito. Mga negosyante lang kami, talaga hanap buhay lang. Ipinagbigay alam na ng pamilya ng negosyante sa mga pulis ang nangyaring panloloob para agad mahuli ang mga kawata. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng mga natangay sa naturang bahay. Nagbabalita mula sa frontline, Andrews Musa. Nabalian ng binti ang isang babae ng angkas ng motorsiklong sinalpok ng kotse sa Bulacan. Ang aktwal na pagbangga nasa pool sa video. Nasa frontline ng balita niya, si Dave Abuel. Sa pool sa taas ng video ang pagtagtas ng kotse ito sa Iba Road, may Kawayan, Bulacan, umaga nitong Sabado. Ilang saglit pa, bigla nitong nabangga ang isang motorsiklo. Napakaliwa papunta naman ng Pandayan Road. Sa hindi ng banggaan, tumilapan ng rider, pati ang asawa niyang nasa backride. Ihahatid sana niya ito sa trabaho. Ayan guys, yun na. Itong ipiprito ko. Ito ko kasama na ano eh. Kita ang mga pasasahita ng babae. Simple lang. May dudugo naman sa ulo ng lalaki. Sa lakas ng impact, UP ang harap Yan. ng kotse. Ayon sa rider, may iniwasan naman na siyang lubak sa daan. Kaya hindi sa